Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang katabi ninyo ng magandang hapon? Alam po natin, mga kapatid, na ang buhay po natin ay hindi lamang po puno ng kaligayahan o puno ng saya. Alam po natin na maganda ang ating buhay, pero alam din natin na ang ating buhay ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na tayo ay nanghihina. May mga pagkakataon na napakababa ng tingin natin mismo sa ating sarili. Pero mga kapatid, kapag dumako po ang mga oras na ito, na tayo ay hinang-hina at napakababa ho ng ating moral, napakababa po ng ating tingin sa sarili, saan po ba tayo humuhugot ng lakas? Saan po ba tayo kumukuha ng lakas? Minsan po, may nakausap po ako na isa ho sa mga nagsisimba dito sa simbahan ng Quiapo. Sabi niya ho sa akin pagkatapos ng misa, Father, alam niyo po, nakakapagod po ang buhay. Halos isang kahig, isang tuka po kami. At kung ano man po ang meron kami sa isang araw, pinagkakasya po namin iyon. Sabi ko sa kanya, mahirap nga po, no? Lalo pa po na
nagtataasan ng presyo ng mga bilihin, at napakadami pong hindi magandang nangyayari sa paligid natin. Napakahirap po. Pero sabi niya sa akin, alam niyo, Father, kung saan po ako kumukuha ng lakas? Pag uwi ko po, kahit gaano kaliit yung dala ko, makita ko lang po yung anak ko, buo na po yung araw ko. Buo na po yung lakas ko. Pero meron din naman magsasabi, Father, kahit ho, ganun, hindi kaganda ang mga nangyayari sa paligid, saan ho kami kumukuha ng lakas? Walang iba kundi sa Diyos. Walang iba kundi sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, ito po ay kwento ni Zaccheo. At kung tutuusin, mga kapatid, si Zaccheo po ay mayaman. At kung siya ay mayaman, ibig sabihin, may kakayanan siya na gawin ang lahat ng bagay na gusto niya. Gawin ang lahat ng bagay na magpapasaya sa kanya. May pera siya eh. Pero mga kapatid, nung mga panahon na iyon, napakababa po ng tingin ng ibang tao kay Zaccheo. Dahil si Zaccheo ay publikano. Si Zaccheo ay maniningil ng buwis. Ang tingin sa kanya ng tao, makasalanan. Pero hindi lamang po mababa ang tingin ng tao sa kanya dahil yung kanyang pisikal na kaanyuan, maliit din. Pero mga kapatid, ano ang ginawa ni Zaccheo? Umakyat sa puno ng sikomoro. At nung siya ay nasa puno ng sikomoro, sino ang tumingala? Si Jesus. Dahil tinawag siya ni Jesus mula sa taas ng puno at sinabi sa kanya, gusto kong makituloy sa tahanan mo. Napakaganda ho ng mga pagkakataon na yun, mga kapatid. Dahil maraming pagkakataon sa buhay natin, kapag tayo ay dapang-dapa, kung tayo ay tingin natin napakababad sa ating sarili, ang tingin sa atin ng Diyos, mataas pa din. Dahil oras na tayo ay tinitingnan ng Diyos ng mataas, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi kailanman nawawala ang pagtingin ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga kung tayo ay babang-baba sa ating buhay, hinang-hina, hayaan mong tingalain ka ng Diyos. Dahil oras na ikaw ay tinitingala ng Diyos, ito'y pagtingala ng may pagmamahal. Mababa man ang tingin sa atin ng ibang tao, dahil sa ating mga pagkukulang at pagkakasala, dahil sa ating mga kahinaan, pero mataas pa din ang tingin sa atin ng Diyos. Dahil ang pagtingin ng Diyos, laging may pagmamahal. Ang pagtingin ng Diyos, walang pangusga, kundi ang pagtingin ng Diyos, puno ng pag-ibig. Kaya saan tayo kukuha ng lakas? Sa mga oras na tayo hinang-hina, walang iba kundi sa Diyos. Walang iba kundi sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin marahil may pangarap. Tama po ba? Tanungin po ninyo ang mga bata. Ako po ay naka-assign sa Nazarene Catholic School. At minsan tinatanong ko po yung mga bata, lalo-lalo yung mga kinder, grade 1, grade 2, anong pangarap mo sa buhay mo? Nagbibigay sila ng propesyon. Gusto ko pong maging teacher, gusto ko pong maging doktor, gusto ko pong maging bombero. Pero may bata na nagsabi sa akin, Father, isa lang po ang gusto ko. Sabi ko, ano yon? Gusto kong yumaman. Pero mga kapatid, totoo naman, parte marahil yan ng pangarap natin. Tama po ba? Parang ayaw po ninyo. Parang hindi ho kayo naniniwala. Parang ayaw ho ninyong yumaman. Ano?
May pangarap tayo dahil gusto natin maging maginhawa ang buhay natin. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na kahit ang pangarap natin ay ito, may mga sagabal, may mga humahadlang. Pero mga kapatid, hindi po ba natin naiisip na kapag ang pangarap natin ay pangarap din ng Diyos, ito'y tunay nating maaabot. Dahil tandaan natin mga kapatid, may pangarap man tayo sa buhay, alam natin na ang pangarap ng Diyos ang pinaka-nakabubuti para sa atin. At tandaan natin, ang Diyos ang tunay na gumagawa ng paraan upang ang pangarap natin ay maabot sa ating buhay. Ano ang pangarap ni Zaccheo? Makita si Jesus. Ano ang mga hadlang? Pandaksa. Ano ang mga hadlang? Maraming tao nung mga panahon na iyon na gusto ring makita ang Panginoon. Pero sino ang gumawa ng sycamore tree, ng puno ng sycamore? Ang Diyos. Nakaakyat si Zaccheo at siya ay tinangala ni Jesus. Sa madaling salita mga kapatid, kung ang pangarap natin ay pangarap ng Diyos, maabot natin ang ating pangarap dahil Diyos na mismo ang kikilos upang maabot ito. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo na sa buhay po natin, minsan din sa buhay natin, tayo din po ay naging si Zaccheo. Naging mababa, maliit, naging makasalanan, pero hindi tayo binababa ng Diyos. Tayo ay kanyang tinitingala at sa kanyang pagtingala, nandoon ang kanyang pag-ibig. At kung nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga kapatid, maaabot natin hindi lamang yung pangarap natin, kundi maabot din nawa natin ang pangarap ng Diyos para sa atin. Amen.